strength in times of troubles, a tower above my enemies. And Lord, I will abide with you forever in the shelter of your wings. Hear my prayer, O Lord. From the ends of the earth I cry. Your peace will lead me to the rock that is higher than I. The rock that is higher than I. The rock that is higher than I. Praise the Lord! Amen. Glory to God! Hallelujah. Hindi natin palakpakan natin Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Handa na tayong umawi sa Diyos sa buhay. Amen. Handa na mga kapatid na sumayaw. Amen. Praise the Lord! Woo! Church! Okay, I'm trading my sorrow. Amen. Yes, Lord! Yes. Yes, Lord! Yes, Lord! Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Woo! Come on, there we go. Come on, church. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow
Redeemer lives. My 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 Redeemer lives. Woo! Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. Lahat ba'y sumayaw? Lahat ba'y masaya? Amen. Praise the Lord. Tunay na napakasaya maglingkod at umawit sa ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy po natin itaas natin mga kamay. At patuloy nating papurihan nating Diyos na buhay. Inhale muna tayo. Inhale. Exhale. Amen. God loves you. Ayon po sa Psalm 86, 9-10, all the nations you have made will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Amen. We praise you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong ipinapahiram. Sa kabila na aming pagkakasala, O Lord God, patuloy kang nariyan na nagmamahal sa amin, Panginoon. Pagmamahal na laging sariwa bawat umaga. Pagmamahal na walang maliw, O Lord. O kaya't narito kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papuring awitin, may balik namin, O Lord God, ang papurit pasasalamat sa iyo, Lord Jesus. Tanging ikaw ang aming pupurihin, itataas ang iyong pangalan, hindi aming mga sarili, O Lord God. Patuloy na kami turuan mo, Panginoon, ang tamang paglilingkod sa iyo. At mabless, O Lord God, ang sino mang makarinig ng mga papuring awiting inaalay namin para sa iyo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne. See your face, I cry out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings, Jesus, I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne. See your face, I cried out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings,
standing with those who have heard, well done, claiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. What can we give you but endless praise? The heavens roar as we shout, your name is Jesus, 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 you are Lord. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever singing. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever singing. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Jesus, King of kings. Jesus, Majesty. Worthy, 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 Lord. Worthy, 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 Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Righteous is the Lamb. Righteous is the Lamb.
Jesus is the last. Jesus is the Lamb. To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Purihin at sambahin ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Alleluia, Alleluia. When I hear she made it clear that the time of Christ was here, that the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai,
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na tunay at tapat na nagmamahal sa amin. Salamat, Ama, sa buktong mong anak na si Yesu Kristo na ipinagkaloob mo po sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Panginoong Yesus, salamat. Hindi naging malayo sa iyo ang langit at ang lupa na kung saan nagawa mong pumarito sa daigdig po nito upang kami hanapin, O Diyos, at ang bawat isa po sa amin, O Diyos, ay ipadama kung gaano kami kahalaga po sa iyo at kailanman hindi mo ninais na kami mapawalay sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pagmamahal. Muli, sa dakong ito na kung saan kami nagkakatipon, dalangin namin, patuloy mo kaming kalingain. Iparanas mo sa amin sa mga sandali na to kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Panginoong Jesus, bilang iyong mga anak, iparating mo sa amin ang mga salita mo na patuloy magpapadama sa amin. O Diyos, ng kahalagahan namin sa iyo, patuloy magpapadama sa amin kung gaano mo kami kamahal. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy na dalangin namin, dinggin mo nawa ang aming dalangin sa dako pong ito at patuloy ipagkaloob, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Parang Diyos natin, Diyos na pag-ibig.
Ang mabuting balita ay tunghayan natin mula po sa Ebanghelyo po ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata po'y 11, at simula at talata po ay 10. Pakinggan po natin, maiksi lang po ito, isang talata lang po ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Hesus sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Sinong naniniwalang mahal siya ng Diyos? Lahat ng naniniwalang mahal ng Diyos pwede nang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman na tayo po'y nagkakatipon na naman upang ang kanyang mabuting balita ay ating mapakinggan. Amen? Sa ating mabuting balita, sinasabi po dito na paritong anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang tinutukoy diyan na anak ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naparito ang ating Panginoong Hesukristo at ang sabi po, ang kanya pong gagawin ay para hanapin at iligtas ang naligaw. Amen? Tanong mo nga sa katabi mo, sister, tanong mo sa kanya, sister, naliligaw ka ba? Anong sagot? Ano? Kayo po ba'y naligaw ngayon dito? Hindi. Tayo po'y niloob ng Diyos na kung saan ay makarating ngayon sa dako pong ito. Amen? Sapagkat ito ho talaga ang nais ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay makasama ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi nga, saan man may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, naroroon ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na nais ng ating Panginoong Hesus sa hapon pong ito, sa lugar po na ito, madama mo, nakasama mo siya. Amen? Sinong gustong makasama ang Diyos sa buhay niya? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, naparito po siya para hanapin at iligtas ang naligaw. Bakit kaya naliligaw? Naranasan nyo na ba na kayo ay maligaw? Kapag kayo naligaw, anong nararamdaman nyo? Natatakot kayo, ano? Kasi maari mapahama kayo sa lugar na napupuntahan nyo, hindi kayo tiyak dahil mga maari ay lugar na hindi natin kabisado pa. Amen? Hindi natin alam kung ano meron diyan. Kaya minsan mga kapatid, nagkakaroon tayo ng takot kasi mari ay kinakatakutan natin baka sa lugar na yan kung saan tayo naligaw ay may masamang mangyari po sa atin. Amen? At dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ay ang isang layunin po ng ating Panginoong Hesus ay iligtas ang mga naligaw. Amen? Iligtas. Kasi alam po natin iyan na maari kapag ikaw ay naligaw, napawalay ka sa karamihan, di po ba? Pwedeng maari ay ikakapahamak po ng bawat isa po sa atin. Kaya yan ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang basta hanapin, kundi ang isang layunin niya, alam niya na kapag tayo naligaw, maari ikakapahamak natin. Amen? Kaya kinakailangan, ang sabi po dyan ay iligtas. Kaya minsan madalas na naliligaw tayo kasi hindi tayo nakakasunod. Amen? Kaya na pag-iiwanan. Di po ba? At kinakailangan mga kapatid, matanaw natin sa buhay po natin ngayon, bakit nga ba tayo naliligaw? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 5, 15 at talata po ay 1, ito po may sinasabi dito. Minsan lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga eskriba galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno?
kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po may mga taong lumapit sa Panginoon. Ito po yung mga tagapagturo tungkol sa kautusan, ang mga eskriba at mga pariseyo, na ang sabi po nila nung sandali po na yan, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang utos? Ang utos. Na kung saan alam natin, minsan ang utos ay isang instruction sa atin, amen, isang panuntunan, isang gabay para hindi tayo maligaw, para makasunod tayo, lalo na sa kalooban po ng Diyos. Itinuturing po nila ng sabi po dito, nilalabag nila ang utos, na kumbaga, yun po ay utos na galing sa Diyos na kinakailangan gawin ng tao upang ang tao ay hindi magkasala. Amen. Na ang tao po na kung saan itinuturing na naliligaw, ito yung taong hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi nakakasunod sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan nyo po, ang utos po dito, ang sabi po, hindi naguhugas ng kamay. Amen. Hindi naguhugas ng kamay. Sa dami po ng utos, ang utos ang sabi po ay, ang kautusan po ay 613. 613 po yan, plus pa yung 10. 73. Kaya makikita nyo po, ang binabanggit pa lang dito, yung paghuhugas pa lang ng kamay po yan. Amen. Marami pang mga utos, mga kapatid. Ngayon yung utos na ito ay ganun karami. Ganon karami, na kapag hindi mo ito nasunod, may ituturing kang makasalanan. Amen? Ituturing ka na kung saan naliligaw ng landas kasi hindi mo ito nasusunod. Madali bang gawin ito sa ganon kadami? Mayroon kayang makakasunod nito? Minsan, ang sabi ng ating Panginoon sa mga taong ito, sabi niya, mga mapagpaimbabaw. Hinuhugasan nyo nga yung plato na inyong kinakainan at yung tasa na inyong kinakainan, pero yung laman niya naman, galing sa kasamaan. Yan sabi ng Panginoong Hesus, linisin nyo muna yung loob bago yung labas. Amen? Na pagdating sa pagsunod sa kautusan, hindi ganun kadali. Amen? Hindi ganun kadali, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. At kung ito po yung tunay magiging panuntunan ng ating buhay para po tayo maging kalugod-lugod sa Diyos, walang maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa dami ng utos na iyan. Amen. Kaya ang sabi po dyan sa aklat po ni Santiago, Kabanata 2 at talata 10, ang sumusunod sa buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, lumabag sa lahat. Amen? Ang sumusunod sa buong kautusan, subalit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Kaya ang sabi po ni San Pablo sa Roma chapter 3 verse 23, ang sabi po diyan, walang nakasunod, walang nakarating sa panuntunan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Amen? Kung lahat ay nagkasala, lahat ay naliligaw. Amen. Dahil dyan sa dami ng utos na yan, ang sabi po, kapag hindi mo masunod ang isa dyan, lahat na hindi mo nasunod. Kaya ang sabi ni San Pablo, ito yung bunga. Amen? Ang bunga sa Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Amen. Walang nagiging matuwid sa paningin ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayong lahat ay naligaw at nagkasala, mga kapatid, sa ating Jesucristo, wala pong pwede po na kung saan ay uaabot sa atin para po sa ating pagkaligaw, mga kapatid, maibalik tayo sa ating dating kinalalagyan. Pero makikita natin na yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin, na ang sabi nga, kapag ikaw ay tunay na nagmamahal, hindi ka papayag ng iyong minamahal ay mawala sa iyo. Amen? Anong gagawin mo pag wala siya? Hahanapin. Di po ba?
hahanapin po natin mga kapatid. Anyan po ang tunay na nagmamahal. Kapag nawawala yung kanyang minamahal, hindi niya hinahayaan tuluyan mawala, bagkus hinahanap. Amen? At bilang mga taong makasalanan, dahil hindi natin nasusunod yung utos po na ito mga kapatid, tayong lahat ang siyang ipinarito ng Panginoong Jesucristo para hanapin. Amen? Dahil ang sabi nga po, kapag hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos, may parusa po iyan. At ang tanging layunin ng Panginoong Jesucristo, anumang parusang kalakip ng mga utos na yan, nais ng Panginoong Hesus, tayo'y iligtas sa tiyak na parusa. Amen. Palakpakan o papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Meron na ba kayong mahal sa buhay na nawala, na hinanap nyo? Di po ba? Yung anak nyo lang minsan, di po ba? Kapag hindi makauwi sa tamang oras, nag-aalala na kayo kung ano-ano na naiisip ninyo. Di po ba? Naranasan nyo na ba na minsan umuwi kayo ng late sa bahay nyo ay napagalitan na kayo ng magulang nyo, ng nanay nyo? Di ba? Totoo naman yan. Tapos minsan galit na galit yung nanay mo, di ba? Kung ano-ano mga sinasabi, tapos sasabihin mo sa nanay mo, ang OA mo naman, nay, andito na ako eh. Hindi po ba? Naraming sinasabi. Pero sa katotohanan, yung mga salita na yun na sinasabi nila yun, pagmamahal po yun. Pagmamahal iyon na hindi lang minsan nila masabi sa iyo na, mahal kita anak. Diba? Hindi minsan masabing, I love you. Kasi minsan hindi naman talaga sila sanay sa ganon. Pero yung mga salita na yun na minsan na tila para sermon sa iyo, pagmamahal po iyon. Naiisip niyo ba kapag ang isang anak ay wala pa sa bahay kung anong naiisip ng magulang? Siguro kasi may mga anak na kayo, di po ba? Sino po dito may mga anak na? May mga apo pa, di po ba? Ayan. Na kung saan, alam niyo po, kapag wala pa yung isang anak sa bahay, nag-aalala yung nanay kung ano-anong naiisip. Amen? Minsan naiisip ng nanay mo, bakit tinamaan na ng Amen. Ba tinamaan na sa Dubai yun ng, dito ka sa Pilipinas, dito mo. Minsan iniisip, baka kadamay ka doon sa Dubai. Di ba? Naibig ko'y parating po sa inyo dahil minsan sa kanilang mga pag-aalala. Amen. Kung ano-ano kanilang naiisip, minsan maari ay masamang nangyayari po sa atin habang wala tayo sa piling po nila. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po dito ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po dito sa Lucas, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 5, kabanata ay 15 at talata po ay 1. May sinasabi po dito ang Ebanghelyo po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo at itong sinasabi, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Ang mga makasalanan lumalapit sa Panginoong Hesus at nakikita ito ng mga tagapagturo ng batas na ang sabi nila, pinupuna nila, bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan? Bakit siya nakikisalo ng sandali na yan, nakikitungo doon sa mga makasalanan? Pinupuna po nila dito ang ating Panginoong Kristo kasi para po sa mga taong ito, hindi kinakailangan makitungo sa mga makasalanan. Pag sinabing makasalanan para sa kanila, dapat itinatakwil, dapat nilalayuan ang isang taong makasalanan. Pero dito po sa ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesus, yung mga tao po na ito ay inaabot ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, madalas naliligaw tayo mga kapatid. Bakit tayo naliligaw minsan? Kasi, minsan kaya tayo naliligaw, kasi napupunta tayo minsan sa mga pastol na kung saan mali ang itinuturo. Amen? Mali ang itinuturo. Kayo po ba'y napunta na sa pastol na mali ang itinuturo? Hindi pa? Hindi ba? Dati mga pastol natin, barkada natin .
Tama? Dati yung ating mga pastol, yung mga tropa natin, mga barkada natin. Amen? Anong itinuturo sa atin? Di ba? Hindi naman po tayo inililigaw ng simbahan natin eh. Inilalayo ba tayo ng simbahan natin sa Diyos? Hindi naman eh. Di ba? Tayo po'y lumalayo sa simbahan na naglalapit sa atin sa Diyos kasi yung ating pinapakinggan, yung ating mga barkada dati. Kung saan-saan tayo dinadala. Kung saan-saan tayo dinadalang pastulan. Na kung saan inililigaw tayo para tayo malayo sa Diyos. O ikaw ang isang tagapagturo nila. Tayong tagapag-akay nila. Sabi nung sa katabi mo, sister, hindi po ako yun. Palakpakan po natin ang ating Penso Kristo. Minsan tayo po yung mga pastol din na ito, minsan mga kapatid na kung saan ay dati po yung ating mga kaibigan, di naman natin talaga dinadala po palapit kay Lord, di ba? Kung saan-saan po natin sila dinadala, kung saan-saan natin sila bisyo inaakay mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Kaya naliligaw po tayo. Amen? Maalala ko po noon, kasi kahit papano noon kumikita, di ba? Nung may trabaho si Brother Edgar, wala pa ako sa gawain po na ito, kahit papano kumikita po ako. Kasi mandaraya. Ayan. Kumikita po ako, pero minsan bunga ng pandaraya. Mga kapatid sa Panginoong Hesus. Alam nyo naman, pag pandaraya, madali kumita. Di po ba? Pero kapag kinita mo ngayong araw, minsan, isang gabi lang, ubus na. Totoo po yun, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Pero nung panahon na yan, marami kang kaibigan. Andiyan dyan. Pero yung mga kaibigan mong umaasa sa iyo, saan mo dinadala? Di ba? Puro bisyo na lang. Di ba? Puro bisyo kung saan mo dinadala. Pero pagdating ng panahon na wala ka nang maibibigay sa kanila, wala na rin sila. Wala na rin kaibigan. Na kung saan tama po ito mga kapatid sa ating Penso Kristo, na minsan po kung sino-sino po yung ating pinapakinggan, na kung saan naglalayo sa atin, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dati po, sino bang nasa puso natin? Puro pera na lang. Kung ano magagawa ng pera, yun ang ating pinakikinggan sa buhay po natin. Ito po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na ang sabi po mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus nakikitungo. Yung mga tao na tingin sa sarili nila, sila po ay matuwid, nilalayuan yung mga makasalanan. Amen? Inilalayo nila ang kanilang sarili sa mga makasalanan, subalit ang ating Panginoong Kristo, inilalapit niya ang kanyang sarili sa makasalanan. Kasi nais ng ating Panginoong Hesus, yung relasyon ng tao at ng Diyos ay mailigtas, mailagay sa ayos. Isa lang ang layunin ng Panginoong Hesus, ang taong makasalanan na nalalayo po sa Diyos, nasira ang relasyon niya sa Diyos, ay muling maibalik ng ating Panginoong Jesucristo sa dating kalalagayan ng tao at ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan, ang sabi po rito, kapag nagbigay ang Panginoong Hesus sa isang talinghaga, na kapag ang isang pastol ay may 100 tupa at nawala yung isa, ano ang gagawin ng pastol nito? Ang sabi, iiwan yung 99 at hahanapin yung isa. Amen? Di po ba? Hahanapin yung isa. Parang yung tanong, di po ba? Sabi po, sa Kisame daw po, merong 10 butiki. Tumalin yung isa, ilan ang natira? Ilan yung natira? 10 pa din. Tumalon lang naman. Ayan. Dito po mga kapatid sa Panginoong Hesus, hinahanap yung tupa. Ang sabi po dyan, kapag ang isang tupa po ay nawawala, hinahanap ito ng pastol. Kasi kapag ang tupa ay napunta sa kamay ng ibang pastol, alam po ng tunay na pastol na ang tupa niyang iyon ay mapapahamak. Amen? Mapapahamak po yan. At alam po natin, karanasan po natin yan. Marami na kung saan magagandang dapat magiging kalalagayan po natin. Subalit yung magandang magiging kalalagayan natin, hindi po yun ang nangyayari sa atin kasi nagkaroon tayo ng pagkaligaw. Amen? Naliligaw po tayo ng landas. At ang ating Panginoong Kristo,
Kapag sabi po diyan, kapag nasumpungan ng pastol ang kanyang mga tupa, yung tupa ay kanyang pinapasan. Pinapasan. Makikita po natin yung ugnayan ng tupa at ng pastol. Amen? Na hindi papayag po ang pastol o ang ating Panginoong Jesucristo na ang isang kagaya mo ay mawala sa Kanya. Aywan ko lang sa iyo kung ganun din ang nasa puso mo. Kung ang ating Panginoong Jesucristo hindi papayag na ang katulad mo ay mapawalay sa Kanya, hindi ko alam kung yan din ang nararamdaman mo. Amen? Sana kung yan ang nararamdaman ng Panginoong Hesus, ng isang katulad mo ay ayaw niyang mawalay o mawala sa Kanya, sana ganyan din si Jesus sa puso natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag yan din ang nasa puso po natin, hindi lang si Kristo ang iingat sa iyo para wag ka mawala sa Kanya, ikaw din mismo iingatan mo siya na wag din siya mawala sa iyo. Amen? Kaya kahit anong pagsubok mayroon po dyan sa paligid po natin na pwede magpawalay sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka basta-basta maaagaw sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo dahil hindi lang ikaw ang may hindi lang siya ang may kapit sa iyo, pati ikaw ay nakakapit din sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo, na itong kinakailangan po sa bawat isa po sa atin. Kaya hinahanap tayo ng Panginoong Hesus kasi alam ng Panginoong Hesus kapag ang buhay natin nasa kamay ng ibang pastol, mapapahamak ang sino man sa atin. Amen? Ngayon po, sino nang may hawak ng inyong buhay? Sino nang may hawak? Si Jesus? Ayan. Nawa, hayaan natin talaga siya ang may hawak ng buhay natin. Hindi tayo. Amen? Tulad ng sinabi sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen? Yung mga lakas, meron tayo, biyaya iyan ng Diyos sa atin. Yung karunungan, meron tayo, biyaya iyan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung ano meron ka ngayon sa buhay mong tinatangkilik, biyaya iyan ng Diyos sa buhay mo. Subalit ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, huwag dyan matuon ang puso mo. Amen? Kundi mas higit dapat ang puso natin ay ituon natin sa mas magagawa pa ni Kristo kaysa mga bagay na ipinagkatiwala na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya yan ang ating Panginoon Jesus. Nagagalit ang mga tao na to sa ating Panginoon Jesucristo dahil sa ginagawa ng Panginoong Jesus na pakikitungo sa mga makasalanan, subalit ang ating Panginoong Jesucristo na uunawaan niya tayo. Ang sabi sa Aklat ng Awit, Kabanata 103, talata 14, ang sabi niya na uunawaan niya tayo na tayo'y galing sa alabok. Amen? At dahil tayo ay galing sa alabok, alam ng Panginoong Jesucristo, hindi ganun kadali na mabuhay tayo sa kanyang kalooban. Amen? At bilang tao na hindi ganun kadali para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, alam ng Panginoong Jesucristo, kailangan natin ang tulong niya. Amen? Kailangan natin ang lakas na nanggagaling sa Kanya para ganap natin masunod at tayo'y makatayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Pangatlo po, ang nais po ng ating Jesucristo, yung ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay ay maibalik. Maibalik. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 8 at talata po ay 26, sinasabi ng mabuting balita ay ang ganito. Kabanata po ay 6, 26. Ang sinabi po ng salita po ng Diyos, sumadsad sila sa lupain ng mga Gergeseno, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya'y sinalubong ng isang lalaking taga roon.
ito'y inaalihan ng demonyo, kaya't matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan tumitira. May tao po nung sandali na yan, pagdating ng Panginoong Hesus sa lugar na ito, sinalubong siya ng tao na kung saan ang tao na yan ay inaalihan ng masamang espiritu. At doon na nakatira sa libingan. Yung tao po na ito ay nagpatira pa ito sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung tao na ito na inaalihan ng masamang espiritu, pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa kanyang karamdaman. Pinalaya siya sa mga demonyong umaalipin sa kanya. Nung makalaya po yung taong ito po yung sinabi niya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, nakikiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y sumama, ngunit pinauwi siya ni Jesus. Ang sabi ng tao na to, nung siya'y makalaya na sa masamang espiritu, ang sabi niya kay Lord, sasama ako sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, umuwi ka sa inyo. Umuwi ka sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Marami po na kung saan, mga kapatid sa Panginoong Jesus, katuruan ng mundo pong ito, na naglalayo sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Yung tao po na ito, nakatira na sa libingan. Ibig sabihin, malayo na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung para bagang hinayaan na siya ng kanyang mga mahal sa buhay, sa kalalagayan iyon, parang hindi na siya pinahahalagahan. Subalit nung siya'y makalaya, ang sabi po ng tanto, sasama ako sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang sumama sa akin, umuwi ka sa inyo. Amen. Ito yung pagkakataon na nais ng Panginoong Hesukristo na yung nasirang relasyon ng taong ito sa kanyang mga mahal sa buhay, na kung saan doon siya talaga nakatalaga, doon siya dapat na, talagang nararapat, nais ng Panginoong Hesus maibalik. Nais ng Panginoong Hesus maibalik yung nasira niyang relasyon sa kanyang mga mahal sa buhay nung siya ay naligaw ng landas. Amen. Nais ng Panginoong Hesus, nung sandali po na yan, yung mga na hindi niya nagawa noon na mabubuti para sa kanyang mga mahal sa buhay, pagkakataon na iyan na magawa niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen. Marami tayong nagawa, mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi naman siguro lahat, pero may nakagagawa din tayo na minsan pagkakamali. Amen. Na nakakasira ng ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Amen? May nagagawa din tayong pagkakamali na minsan nakakasakit po sa kanila. Alam po natin yan, mga kapatid sa ating Jesucristo, na minsan mga kapatid ay talagang nakakasira. Amen? Na mga gawa po natin. Kaya ito po ang sabi po ng ating Jesucristo, bumalik ka. Ayusin mo yung dati mong relasyon sa kanila. Yung hindi mo nagawa dati, gawin mo ngayon sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa atin ngayon, yung mga pagbabagong ginagawa ni Kristo sa buhay po natin ngayon, nais ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga pagbabagong iyan, gawin natin para sa ating mga mahal sa buhay. Yung mga hindi natin nagawa dati, mga kapatid, dahil po sa mga pagkaligaw natin, sinusunod natin noon yung ating sariling gusto, ngayon ang sabi ng Panginoong Hesus, ito na ang pagkakataon. Yung bagong buhay na yan na meron ka, kaloob siya ng Diyos, ipadama mo sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Ipadama mo sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ganito kadali. Alam niyo po, minsan, nagbabago ka na, pero hindi ganun kadali paniwalaan. Amen? Sabi ng mga batang naakay namin noon, nung kami po ay sa lugar ng Ilocos, ang daming kabataan na aakay namin.
Ang sabi ng mga kabataan doon, sabi, Sir, bakit ganun yung amin namang mga magulang? Sabi ko, bakit? Inoong umuuwi kami, lasing, hindi naman sila nagagalit. Ngayon, pag umuuwi kami ng gabi noon, kahit gabi noon, pag lasing kami, hindi sila nagagalit. Ngayon, umuwi kami ng gabi galing sa gawain, nagagalit sila. Galit sila. Pero nakatuwa yung mga bata, maraming mga kabataan din doon na kung saan ay hindi na nag-aaral, pero ipinagpatuloy ang pag-aaral nung sila po'y tawagin dito sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. Na minsan sakay kami ng jeep, hinarang kami po sa checkpoint, ang sabi po namin sa pulis, Sir, galing sa gawain ng El Shaddai, sabi ng mga pulis, alam namin sa El Shaddai kayo galing, pero yung mga sakay nyo na yan, saan galing? Sabi po ng driver namin, hayaan nyo po sir, sa susunod, gwapo na lahat iyan. Hindi pinaniniwalaan ng kanilang mga magulang. Kaya ang sabi nila, ba't naman ganon? Sabi ko sa kanila, kaya hindi sila nagagalit noon kasi lasing kayo. Alam nila kapag pinagalitan kayo, lalaban kayo. Ngayon, pinagagalitan kayo dahil alam nila, hindi kayo lalaban. At ang sabi ko, yun ang dapat nyong gawin. Huwag kayong lumaban. Makinig lang kayo sa kanila. Amen? Bagkus ipakita nyo kung ano ang pagbabagong ginagawa sa inyo ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. At yung iba po talagang sinikap na muli makapagbalik sa pag-aaral para makita ng kanilang mga magulang yung kanilang ginagawang pagbabago. Amen. Ngayon, ang buhay meron ka, mga kapatid, saan binabalik iyan ng Panginoong Hesus? Ibinabalik iyan ng Panginoong Hesus kung saan iyan nararapat. Amen? Yung buhay na yan, mga kapatid, kailangan iyan ng mga mahal mo sa buhay. Amen? Yung pagbabagong iyan, yan ang kailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya kinakailangan, nais ng Panginoong Hesus, yung bagong buhay na yan na ibinalik sa atin ng Panginoong Kristo, gamitin natin para sa kanilang kapakanan. Kung ginamit yan noon para maperwisyo ang buhay nila, ngayon gamitin na natin para sa kanilang kapakanan. Amen? Sino po yung kanina yung mga kasama nating bago po? Asaan po sila? Pwede ko pa kayong anyayahan dito sa harapan. Pagtapos mag-pray, awitin natin yung okay. Mahal ka ng Diyos. Okay. Sila. Tuon natin sa kanila yung ating kamay. Panalangin po natin sila. Okay. Okay lang sa inyo sumunod sa panalangin. Sige. Taas natin yung ating dalawang kamay. Huwag kayong mag-alala. Ang pagtaas ng kamay, pagsuko yan kay Lord. Kapag sa holdapper, pag pinataas ang kamay mo, di ba? Tiyak may kukunin sa'yo. Pero kapag kay Lord itinaas yung kamay at isinuko natin ang ating sarili, tiyak may tatanggapin ka buhat sa Diyos. Amen. Sumunod kayo sa panalangin, sabihin natin, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat sa lahat ng biyaya na tinatamasa ko dito sa Hong Kong. Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo at buong pusong nagpapakumbaba at inaamin na ako'y nagkasala sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Pinagsisisihan ko ang lahat kong nagawang kamalian. Patawarin mo ako, Panginoong Hesukristo, sa nagawa kong pagkakasala. Patawad, Ama naming nasa langit. Patawad, Panginoong Hesukristo. Hinihiling ko ngayon na sa banal mong dugo, hugasan mo ako
Panginoong Hesukristo, linisin mo ako ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Dalangin ko, manahan ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iiwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Hesukristo, buhat ngayon, ang buhay ko ay isinusuko ko sa iyo. Dalangin ko, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Samahan mo ako sa bawat sandali ng buhay ko. Tumayo po tayong lahat. Mahal kita. Kahit ganyan ka, mahal kita. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kahit makasalanan ka,
kahit gaano tayo karumi, gaano man karaming ating mga kasalanan, hindi tayo pinandidirihan ng Panginoong Hesus. Sinisikap ng Panginoong Hesus abutin ang bawat isa po sa atin dahil nais ng Panginoong Hesus maging pagpapala tayo. Maging pagpapala ang buhay natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong nasa paligid po natin. Ano mang ating nagawang pagkakamali noon, isa lang nais ng Panginoong Hesus, tulungan tayong maituwid iyan. Tulungan tayong maiayos iyan. Parang isang katulad mo na ayon sa kalooban ng Diyos, nais ng Diyos ay maging pagpapala. Magiging daan upang ang ating mga mahal sa buhay ay madulutan natin ng tunay na kasiyahan, maibigay natin sa kanila ang tunay na kung saan pagmamahal na nais ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal po kayo ng ating Diyos. Amen. Mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, taas natin ang lahat ng ating mga prayer request. Sige po, pwede na po kayo makabalik. Lahat ng ating mga prayer request po, nais natin itaas sa Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Batid mo ang buhay namin, Panginoong Hesus, nung wala pa po kami sa banal mong gawain, Panginoong Jesucristo. Lumalapit kami sa iyo, subalit patuloy sa paggawa, O Diyos, ng kalikuan. Panginoong Hesus, pinasasalamatan ka namin na binuksan mo ang puso po namin at binigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mong nagtutuwid ng aming buhay, sa mga salita mo na nagpapalaya sa amin buhat sa kadiliman, sa mga salita mong umaakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Salamat, Panginoong Jesucristo. At dalahin ko dakilang Ama naming nasa langit, patuloy ka maghari sa bawat isa po sa amin. Puspusin mo kami, Panginoong Hesus, ng banal mong Espiritu, na ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu ang siyang patuloy naming taglayin, na anumang kasamaan meron po sa mundong ito, ay mapagtagumpayan po namin at lubos namin maitalaga sa iyo ang aming buhay. Pagpalain mo, Ama, ang kahilingan ng aking mga kapatid na itinataas ngayon. Ano man ang lahat ng ito, Ama, tulad ng pagkakalob mo sa amin ng buktong mong anak na si Jesucristo, dalangin ko po, ganun mo tugunin at ipagkaloob ang kanilang kahilingan. Pagpalain mong kanilang mahal sa buhay, ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga mahal sa buhay, katagpuin mo dakilang El Shaddai at ipagkaloob sa kanilang tagumpay. Ang kanilang mga anak, O Diyos, na kanilang itinataguyod ang pag-aaral, dalangin ko po, Ama, ang lahat ng kanilang mga anak ay makapagtapos sa pag-aaral, dakilang Diyos, magbigay sa kanila ng karangalan, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Ama, patuloy mo silang alalahanin at punuin ng mabubuting bagay ang kanilang buhay, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang biyaya, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat
Manatili po tayong nakatayo, atin pong dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dahol ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka mamano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas na ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gakantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow dito pa rin sa Lower Hall. Wala mo nang aalis at dito po ang kainan.